Hi, hello everyone. So once again, welcome to my vlog. So this is Christopher aka Chris Loloy PH. So good evening everyone. Our topic for today is sasagutin ko po yung mga katanungan ninyo or mabibigay po ako ng information related to complaints about cancellation. Narireklamo si customer kasi ganito kinancel. At the same time, nagrereklamo po si driver kasi kinonfirm niya tapos kinancel naman ni customer nung dumating na siya sa pick up point. Okay? So before going further, please share this video. At the same time, if you have colleagues or if you have friends po ng mga kapwa nyo Maxim Rider or mga kakilala nyo mga Maxim Rider or any type of, as long as delivery company sila belong, regardless kung anong company na yung pinagsasakupan nila. So it does not matter to me. What I'm trying to emphasize now and my aim, yung objective ko po, layunin ko na gumawa ko ng mga videos is para po ito sa mga drivers na matulungan ko po sila para maiwasan po nila na mabiktima ng mga scams, mabiktima ng mga cancellations, yung mga ganon. Okay? So, unang-una, ano po ba ang mga dahilan bakit makancel yung mga orders? Okay? So, dalawang ano po ito ha, side ni customer at saka side po ni drivers. Magbibigay po ako ng idea or information, pero just in case hindi po kayo agree or meron po kayong suggestion or idagdag tungkol sa aking mga sinasabi, is I'm always open. You can actually comment down below sa comment section para po guys is ating matutunan or makukuha natin yung mga iba't ibang ideya at mapag-isa natin at para tayo ay matuto. Okay? So, kadalasan, bakit po kinakancel ng customer yung mga order is halimbawa is na-assign na po kay rider tapos itong si driver wala man lang proactive confirmation sa mismong booking. Halimbawa, nagbo-book si customer na-assign kay kuya driver or kay sir driver. Tapos itong si sir driver hindi man lang tumawag, hindi man lang nag-chat confirming the order. So guys, we are really required to confirm the order. Hindi ibig sabihin pumasok sa iyo yung order, is takbuhin mo na, puntahan mo na. Hindi yun ganun. Ang dapat nating gawin talaga guys is proactive po tayo. So ibig sabihin ng proactive is once pumasok sa iyo yung order is i-confirm mo kay client, maaari mong tawagan, maaari mo siyang ite-text or i-chat sa mismong application. Pero sa atin kasi is mas mabilis or madali pag tumawag tayo directly, no? So, again po sa mga client, nakikiusap po kami if possible, since alam naman talaga nating nagbo-book tayo, alam naman talaga nating nag-ano tayo, may coming orders tayo or may upcoming parcel tayo, yung mga ganon, dapat cooperation is the key, no? Tapos pagtawagan tayo, hindi tayo sumasagot ng tawag kasi ayoko po talagang ganito, ganyan, yung mga number na pumasok na hindi nakasave. So gusto mo pong bigyan kita ng isang pangalan ng mga driver para sagutin mo yung tawag nila para i-save mo sa cellphone mo. Wag naman ganun guys. So ibig sabihin, ginamit nyo yung number nyo guys sa ganong transaction. So I suggest na at sagutin nyo yung tawag kasi yun yung pinakamadali. Not required pero we recommend you to cooperate, no? Yun yung mga kadalasang nangyari. Kaya nga po, since hindi sagutin ni customer, yun nga kinancel ni driver. Sometimes din po walang confirmation or acknowledgement from driver na ma'am, I'm on my way. Good morning ma'am, good afternoon sir, magandang gabi po sa inyo ma'am, sir, this is Maxim Rider. Parang mga ganon, acknowledgement.
Ibig sabihin, pag pumasok ka sa isang bahay, kumakato ka. Hindi yung pumasok ka lang agad-agad. Or pag pumasok ka sa bahay, kahit mismong bahay mo, galing ka sa lakad, paaralan, or trabaho, pag uwi mo, sasabihin mo, magandang gabi. Kung nakapasok ka ng gate, magandang gabi po, yung mga ganon, dapat hindi yan mawawala, no? Dapat present din po yan sa atin. Nakalimutan mo na ba yung topic natin nung grade 1 pa tayo? Ang po at opo, ano nga yung mga tula natin, 'di ba? Yun yung mga kultura nating Pilipino na dapat ating tangkilikin at hindi natin kalimutan ang mga yun. Oo, kasi natatagalog ako, gamitin natin yung po at opo. Hindi talaga yan dito sanay sa, lalo-lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Kasi ang UE naman dito, pag sasabihin mo, tao po, magandang gabi po, kiwaw. Kiwa na diri sa mua. Pero mingon lang tag, good morning ma'am, good morning sir, kasi hindi tayo sanay sa po at opo. Maliban kung mga taga Luzon. Kasi sanay sila. Pero sa atua ba diri sa Visayas, no? Or sa Mindanao, bisag mo acknowledge lang ta, good morning ma'am, good morning sir, I'm on my way now. So paanha na ko dira, inana ba? Kana siya, meaning, ibig sabihin nun, is ina-acknowledge mo. So meaning, si client is nag-expect po siya. Napaparating ka. Sometimes lang kasi, minsan, hindi natin kontakin, hindi natin i-confirm yung order ni client. Kaya, pag nag-chat si client, is hindi mo na-replyan kasi nagda-drive ka. Tapos, case-to-case basis kasi guys, pag sa akin mag-report, case-to-case basis po yan sa akin. I want to investigate small details. Pag makikita ko doon, like, meron kayong conversation, so may acknowledgement, so ibig sabihin, nagkasundo na kayo. Ang problema lang, may mga client, sir, yung mapa mo, ganito, ganyan, ang galing sa mapa. Ang galing, ang expert. Pero pag check ko naman sa system is wala. Di ko alam sino nagturo niya paano ganito ganyan. Ang ending 3 minutes pa lang kasi lumiko kasi siya sir yung mga ganito ganyan, pero magbe-base po talaga kami sa system guys. Magbe-base po talaga kami sa system. So wala namang problema, hindi naman siya lumiko. Paliko-liko, no? Yung mga ganun ba? Wala man. So buot pa sa bot sa Bisaya, importante gyud kaayo nga magkasinabot ta. Importante gyud kaayo nga usa ta mo himog desisyon is ato ang i-connect yung ibang tao. Kailangan talaga nating i-acknowledge. Kailangan talaga nating i-confirm. Sometimes lang yung mga customer is napakamaldita. Kinonfirm ng driver, sasabihin lang, sir, yun na yung address, sundin mo lang yun. Pwede ba yun? Pwede yan sa kanila, yung mga ugaling squaa. Kadalasan ganun. Magre-report sa amin, tapos may tawag naman na recorded si driver. Sir, kinonfirm ko nga, sabi niya SMC side. Pero hindi pala SMC side, SM pala Mabolo. So tayong mga customer, sa pangalan na pareho SM, pero magkaiba mang SM natin dito. May SM Consolacion tayo, di ba? May SM Mabolo tayo, may SM Seaside. The same SM, pero different location. Nung binubuk niya SM Seaside, pero SM Mabolo pala, tinawagan ni driver, ma'am, confirm ko lang po yung order, SM Seaside po. Sagot naman ng customer, sir, sundin mo lang yung sir, pin location, yun na yun. Tapos, yun, SM Seaside pala. So, yun yung problema natin. Kasi minsan, kung hindi ma-attitude itong si kuya driver, ito namang si customer yung ma-attitude. Kasi nga, we have different personalities. Different attitude. Si Juan never maging si Pedro never maging si Juan. Pero as an admin of Maxim, nakikiusap po ako sa inyo, understanding, unity, pagkakaisa natin is nakakatulong. Hindi naman talaga umabot ng ilang minuto mag-confirm ng order. 1 minute or just a matter of seconds is okay. Ma'am, good morning. Sir, good morning. I just want to confirm this is blah blah blah.
Yes, sir. If there is a problem, no, sir. I'm sorry. That's wrong. Yung mga ganon, at least bago natin i-execute, bago tayo gumawa ng mga hakbang, bago tayo gumawa ng mga desisyon natin sa buhay, guys, is napagkasunduan natin. Yung customer at saka si driver, para din pong mag-asawa yan. Pero wag kayo mag-asawa ha, customer natin yan sila. Pero kung nagkaintindihan kayo, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Pero yes, para silang mag-asawa, hindi lang si asawa na lalaki yung magdesisyon, hindi lang si asawa na babae yung magdesisyon, kundi confirmation of both para walang gulo. Ang problema is na nag-decision lang si husband. Ang problema, nag-decision lang si wife. So, anong problema? Gulo. So, i-connect natin yan dito sa ating trabaho, sa ating pagpanerbisyo. Nagsumikap itong si driver, i-confirm yung order, tapos matapang naman itong si customer. Sometimes din si customer yung nag-confirm, tapos ito namang si driver yung matapang, no? Kasi nga guys, sometimes napakainit ng ating mga ulo. Oo, I am just also a human. Tao din po ako. Nararamdaman ko din po yung nararamdaman mo. Kaya nga, if possible, wag po talaga nating gawin sa iba yung mga bagay-bagay na ayaw nating gawin sa atin. Ang problema lang is selfish tayong mga tao. Gusto nating respetuhin, subalit hindi tayo marunong rumispeto sa iba. Gusto natin na gawan tayo ng mga mabuti or magagandang gawain ng ating kapwa-tao, pero tayo mismo is hindi tayo marunong rumispeto. Hindi tayo marunong magpakita ng kagandahan sa ating kapwa-tao. Diyan din yung problema natin. Pero guys, sa mga customers na nakinig ngayon, I hope isi-share nyo itong video na ito. Ang problema kasi ng ating mga drivers at saka customers, sometimes nagkasundo na sila. Pero itong si customer is nagmamadali. Please guys, please, nakikiusap ako, if possible, you need to plan your decision ahead of time. Huwag nyo namang ilagay sa alanganin yung mga drivers natin. So ngayon, pag may mangyaring masama sa drivers natin, they are luoy. Kasi tayong mga customers, we are always the customers. Tapos yung driver, kung anong mangyari sa kanila, sila yung kawawa. Kaya nga, sinasabihan ko yung mga drivers ko, yes, we are required to provide not just good but great service sa ating mga customers. Pero kung hindi na po tama ang ginagawa nila, is pwede nating itama sa magandang pakikipag-usap. Halimbawa dito, may mga customers na 10 minutes na lang or 30 minutes na lang, aalis na yung barko. Tapos saka pa nagbubook, 10 minutes na aalis ng barko. Saka pa nagpa-book from Lapu-Lapu going to airport. Sir, dapat bilisan mo talaga yan, sir. Pag hindi mo yan maano, sir, ganito ganyan. So meaning, nilalagay natin sa alanganin ang buhay ng ating mga kapwa drivers. Nilagay natin sa alanganin yung mga buhay ng mga taong tumutulong sa atin para mapadali yung ating mga transaksyon. Yun pa ba ay tama? Sakto po ba yan? Hindi. Kaya nga nakikiusap ako sa mga customers natin, if nagmamadali ka, you need to plan. You need to organize. You need to set everything in order. Or else, magkakaroon tayo ng problema. No? Kasi nagmamadali ka. May customer na gusto niyang ipapadeliver yung item kasi uuwi na yun. Kasi yung nag-u-order is teacher. Isang teacher, guro. So usually sa mga schools, is mag-i-end po yung klase nila at 4. Tapos yung mga teachers is mag-guide pa sa mga estudyante na maglinis, ganito ganyan, iligpit, ganito ganyan, or basta 4, tapos aalis daw si teacher ng 5. So ngayon itong si teacher may in-order na pagkain para sa kanyang anak pasalubong pag-uwi niya.
So ang problema, short sa time. Hindi na natanggap ni teacher kasi nakaalis na siya. Kasi matagal pinabook ng seller. So since COD yun, hindi natanggapin ni seller. Kasi daw, pag dispatch is dispatch talaga. Kalami ra yung kusion si mong bugan anti oy. Asa man na imong utok gibutang? Asa man imong utok gibutang kay dispatch na daw talaga pag nailabas daw ng tindahan nila or ng ano nila dapat sold is sold na daw talaga. Meron ka bang permit na sold is sold yung merong ganon? Ate, yung utak natin, ilagay mo dyan dapat sa utak. Hindi pwedeng dyan sa talampakan mo. 'Di ba? Hindi naman porket customer sila, sila na yung tama at all times. Please guys, I'm sorry is hindi po yan pwede sa amin. Hindi pwede, you heard it right. Hindi pwede. Kaya nga palagi ko pong inuulit-ulit, pag may magre-report sa amin is talagang sine-check namin yon, ini-evaluate namin yon. Kung sinong nagkakasala, yun yung itama namin guys. Hindi namin pwedeng itama yung mga kahit mali, gawin namin, okay, sige, tama ka na kasi customer ka. If you will be in the shoe of the driver, okay lang yan sa inyo. Yung mga problema talaga natin guys is nagkasundo na itong si driver at saka si customer, confirm na okay na ma'am, pero nagchat-chat itong si customer, sir, saan ka na? Mga customers, siguro wala kayong mga sasakyan or motor man lang or kahit bike, no? Na hindi natin pwedeng gamitin yung cellphone natin kahit stoplight siya. Maaaring magkaroon ng violation yung mga drivers natin if they are using their phone during sa pagdadrive. So tapos magrarason ka, sir, nag-chat kasi ako kung saan na siya. 2 minutes pa lang, simula nung na-assign yung order mo, hindi mo man lang iniisip yung may mga yung daanan niya kung saan na-assign yung booking. Hindi mo man lang iniisip yung merong stoplight. Wala man tatunga sa lasangday nga wagi traffic. Unya karon your reason, I tried to chat the driver kung saan na siya for follow up, but walang reply. Utok ba? Utok. Unya karon syempre magagalit yung driver kasi nagkausap na kayo, nagkasundo na kayo na yun na yun. Kalibog yung Tagalog. Oy, pulyagaba. So nga mauna to. Pero nakasabot na mo ang ending, kinansela mo kasi si driver hindi pa umabot ng 2 minutes pa lang. 2 minutes pa lang, day. Kaya nga sabi ko, plan your task, plan your yung mga in-order mo if just in case anong oras. Wag kang boy untop. Wag kang girl untop. Dapat planuhin mo talaga, tansyahin mo para kung may delay o di at least makakahabol pa rin. Kaysa 10 minutes, 2 minutes, mayroong tang naghuwat kag 10 minutes, 15 minutes dra because that is reasonable. Hindi natin pwedeng i-thank you yung gas kasi hindi naman talaga nila nilulukdo or anong tawag niyan, binubuhat. No? Hindi naman talaga nila binubuhat yung motor nila papunta sa inyo. Every time na nag-crank o nagpatakbo sila ng kanyang mga motor, kumakain niya, umiinom yan ng gas. Yung ibang driver natin naka-NMAX. Yung ibang driver natin naka-Aerox. Yung ibang driver natin dyan naka-EDV. Yung iba nga pang rides na anong tawag dyan, mga big bikes. No? Tapos, ganun yung pag-uugali natin, guys. Huwag naman ganun. Hindi ko talaga acceptable yung nagkasundo na kayo na ganito, dito tayo mag-meet, tapos hintay ka lang, ma'am, I'm on my way, please wait for me. Yung mga ganun ng message ng mga driver. Tapos ikaw naman na parang parang hindi ko lang tapusin. Yung parang kinancel ng yung order kasi nga hindi dumating si driver. 2 minutes, 5 minutes guys, that is normal. Kasi nga hindi sila alibangbang dirag unsa langgam nga molupad motabok anang mga stoplight.
So dapat talaga takbuhin nila kahit naka-stop yung light para lang dumating sa'yo. So kung ano mangyari ng driver, anong magagawa mo? You will remain. Drivers, please listen. Kahit anong mangyari ng customer, they will remain as a customer. Pero tayo mga driver, anong mangyari sa atin? Simbak ko lang tahon palayo, mag-amping ta. Ayaw gyud tawon mo, ninyo ipahamak ang inyong kagalingon. Maunang sa puton, lami, gyud kay pangurit ug bugan. Anang mga driver nga, yung reason nila, sir, pinapamadali kasi ako. So ngayon, pag sasabihin ng customer, kain ka ng tae kasi gusto ko yan, kainin mo yung tae mo. Magtatae ka dyan, kainin mo. Kakainin mo. Yung mga ganun ba, mindset. Nasa tamang edad na tayo, kaya nga tayo nasa Maxim, no? Kasi hindi man talaga tayo pwede makapasok ng Maxim pag underage pa tayo. Tama? So meaning, nasa tamang pag-iisip na tayo. Pero simpleng usap or salita ng customer na, sir, nagmamadali ako, ipapahamak mo na yung sarili mo kasi nagmamadali siya. Yung mga ganun, guys. Please po, no, try to check yourself, try to evaluate yourself. Yun nga yung ang laking tanong talaga sa akin yung mga taong mga ganun. Sir, sabi kasi niya, pulis siya, so kaya natakot ako, binayaran ko na lang. Sir, sabi kasi niya, kapitan siya. Maamoy din, malansa din yung mga ilok nila, guys, at mga tae nila, guys, mabaho din. So, wag kang matakot sa kapwa mong sa kapwa-tao mo. Ang importante is gumagawa ka ng hindi ka gumagawa ng kabalastugan sa kanila. No? Yun po. Yun yung mga rason, karambola na nino. Yun po yung mga rason, guys. Please lang, at all times, sa lahat ng panahon, sa tanang panahon, once you will be executing an order regardless kung anong kulay ng uniform na sinusuot mo, it is very important to acknowledge. Yes, it is very important to acknowledge our customer. Just let them know proactively that you are on your way. Let them know proactively na, ma'am, please wait for me. I will be passing something like 2 stoplights. So please hold lang kadira, stay put. Inaana ba? So customers, I want you also to think about it. Can you please try to put yourself sa situation sa driver nga if ikaw si driver and si driver is ikaw nga customer nga diha dayon mo cancel sa order if you want to, nga you are already confirming and you already promising the driver that you will be waiting until maabot siya. 10 to 15 minutes is a long wait already. Mao na niingon ko nga plan your deliveries at all times para malikaya nato. So gamay lang pong storya sa mga driver, like kanang expression kayo karon nga oy gi-cancel man. Like ikamatay na gid na sa customer, daw gwapa man gid pod hinuon siya. Pero ambot kung unsay naa sa yaha. Kay di gyud siya gusto nga dili ma-terminate si driver. Wow. Lami kay ignon, ma'am, akong i-terminate si driver mo sustinto ka pakaon siyang anak. Kay in the very beginning naningkamot man si driver. Ang expression lang niya gamit nga oy. So mauna mo ingon ko, guys, please gamito nato ang standard customer service handling. Nga bawal ta makigstorya sa ilaha nga just they are like our friends. Nga pwede ta mag-joke as soon as we want to. We need to put boundaries. We need to put limits. No? Ay, bawal ni diri ra ko kutob. Something like that. Ang uban man good nga drivers, ila ang himuon nga ka-level nila. Or ang uban pong customer, ilang huna-hunaon abi kay driver nga below ang level sa ilaha. Maunang wa jud ta kahibalo kinsa atong customers, wa po ta kahibalo kinsa atong mga drivers, and we don't know their difficulties, struggles in life, ang ilang prinsipyo sa kinabuhi and their status sa ilang kinabuhi. It really happens nga ubos ang atong paglantaw nila, but in reality lamang mas maayo ay ilang kinabuhi kaysa atua. But it does not matter. What matter most is kung paunsa nato gipahalagahan ang pagpanerbisyo sa atong isig customer.
Ang ako lang yung hanyo, nakikiusap po ako sa lahat ng mga drivers if possible. Not possible but we are required yun to apply the standard customer service handling sa atong customers. Ayaw sila huna-hunaa nga kalibil sila nimo nga pwede ra ka magyaga-yaga because sa tanang panahon dili gyud lahi si Juan, lahi si Pedro, lahi pod si Maria, no, si Mara, lahi si Mara ug lahi pod si Clara. Di ba? Lahi-lahi jud sila. Pwede ka makapag-joke-joke ni Mara pero dili pwede ni Clara. No? Same like sa ako ang friend before. Akong friend before, tambukon sad na siya, murag tambok pa siya sa kuha. Sorry ha, this is just an example. Awa ko gadrag og any nationalities and belief. Pero katuman gud siya is Muslim. Kusog kayo siya, balikason ka niya, waya ka, ako ram balihon. Like, iya, wa ka, peace, take ka, ni, mal ka. Grabe kay gid siya mo inana. No, grabe gid kaayo. Para sa iyaha, that is normal for him. Balikason mi niya. Left and right, naapay North Pole o South Pole o North Pole nga makabalikas nimo nga wala gyud kibir. Wa siya'y unsay iyang nastorya nimo. The moment nga nakapanghilabot na siya sa amua, since Muslim man siya, balikason po nimo siya, wala ragid na sa iya ha. Basta kay ayaw lang siya ignagbaboy ka. Kay halos pod siya anaon ka niya, kay masuko siya inon siya baboy ka. No? Inana nga mga example ba? Pwede siyang madawat na niya nga mga words sa imuha. Labi na mga tungo. Ako sa tunguhon ko dra, I don't care. I really don't care. Kay kang kanang tungo nga gihatag sa imuha kung dili ka deserving ana, mubalik gid na sa iyaha. Kung tungluhon ka niya nga maana ka, nya di pa ka karapat dapat maana ka naapay task ang Ginoo sa imuha o napakay mission sa kalibutan. Kung di ka karapat dapat nga maana na ka niya siya, nagampo siya nga maana ka, siya mo'y maana. Did you get my point? Maunang dili ko mahadlok ana. Naalang gid po'y uban nga murag ikamatay gid nila kung ingnon sila og mga inani-inana. We could not blame them because lahi-lahi man ta gidak-an sa kalibutan. Lahi-lahi man ta og kanang pagpadako sa atua. Lahi-lahi man tag pagdisiplina sa atua. Samo ko nang ubang mga babae nga pakigol. Napoy ubang babae nga dili ganahan ana. Napoy ubang babae nga ganahan ra pog ubos-ubos in ana. Pero napoy ubang babae nga kung pwede pa lang musuroy nga walay tabuntanan, napoy mga babae in ana. Pero dili parihas tanan because we have different nga kinagisnan sa ating buhay. Mo na akong giingon nga ang himuon nato, we use the standard one. Like ang uban Muslim, uban Hilonggo, uban Waray, uban English, uban Bisaya, mga inani. But for us to understand each other, we are using our language medium of instruction, which is Filipino. The Filipino. No? So, mauna siya. Because of that, makasinabot ta. Kay para sa ako amin, kung daot, diri sa Cebu, daot kay nagniwang. Pero ang amuang daot sa amua, kamatiyon na siya, kaanaon na. So, lahi-lahi. Pero pag yun na to, Tagalog, ay pumayat ka. So, wala. We know what's the meaning of it. Nganong naghisgot man ka na, sir? Because I want to connect right after sa atuang service ni Maxim nga itong i-provide. Nga we need to follow the standard customer service handling para malikaya nato ang mga conflict. What are those standards? Dili kanya pwede maingugdong day manang call. If possible, kay ang standard nato, it should be the name, the last name, or sometimes
Nato nga mga Bisaya didri sa Pilipinas, we commonly use ma'am, or sa mga English dra ma'am, or sir sa mga lalaki, no? Mauna siya atong gina-common use diri. If possible, ayaw kapag ingon kay naay mga terms nga atong ginagamit. Pag mo ingon tag yads, what does it mean? Referring to a specific person which is a gay. Pero naapoy uban nga they know that they are gay, pero tawgo nimo siya yads is masuko sila kay for them is giinsulto sila. That is why I did not recommend to use that. If possible, kung naay naka-register name sa iyaha sayang application, kung naka-register dira is Carlos, so we call them Carlos. Or name Carlos is a boy, so we can call him sir. No? Inana. Mauna siya dapat. Kaya ang uban man god mo ingon asa nakaoy. Which is natong mga pure Bisaya, wala ra nay bili. Kay chat man na siya, message. Gawas lang kung tawag, asa na ka, uy? Something ana. There is rising and falling intonation if you are going to utter. Litokon nimo ang mga words. Litokon nimo ang mga pulong. Pero naay uban mga customer nga grabe kaayo, chat sa driver, asa na ka, uy? Since we could not put life into it, kay chat man to siya, message man to siya, why kinabuhi? Pero ang ubang dry customers mubasa ato, asa na ka, uy? Something questioning kung asa na daw sila. Yes, that is a question because that is question man, pangutana man kaniya. So dili lang gyud siya kasi tawag ana kung dili WH question, no? WH question or mga yes or no question, something in ana ka, sorry. So inana ba? Pero kung chat raman good, akong inon si client, ma'am, sorry for that, because ikaw man good nga nagbasa, imong hatagag kinabuhi. Pero kung sa driver nga nag-message nimo ana nga walay kinabuhi sa iya, so wala na problem sa imuha. So malahi ang meaning. That is why to the girl, I forgot the name, who keep on sending me email, kung na-terminate na ba daw ang driver, who keep on sending follow-up, kung na-terminate na ba daw ang driver, for what purpose? Pila og unsa gyud, pila ka percentage, unsa gyud kabugat ang pagbuhat sa driver nga giinan kag anga, oy. And you don't want to listen to me that, ma'am, that is sometimes is an expression. Maunang ako gyapon ginatambag, akong ginabalance-balanse nga, ma'am, I'm sorry to hear about it, but inana na siya. Naapoy isa kanang term nato karon nga imikos-mikos. There is also a client nga nasuko siya giingnan kay since ang order pagkaon. So ang intention ni driver is mag-joke ra unta while he is connecting to the client. Ma'am, palihog kog dali nagmikos-mikos. See? Kay kita man gud murag ato rang himong friend ang atong customers. Which is that is good, but in a good way. Kaya ang uban man gud mosabot ana, grabe gid kaayo. Like ako before is naabot ko sa Maxim because of complaint. I don't have any plan nga mahimo kong admin sa Maxim. I don't have any plan mga apply kog Maxim. It really happened lang yun nga nasakitan sad ko atong part kay iya kong giayog balikas kay nag-expect siya nga isa ko sa mga driver pods from competitors nga nagbinuang ugbok because before it really happens. So na-realize niya nga dili di ay, so I tried to search i-complaint desk ba nga mo kuan ko, pero pag search nako is nigawas ang hiring sa Maxim. Ako sa nga murag just now nga nakoy file daan sa akong cellphone, I tried to send a resume. And after wala pa nabtag hour is gitawagan dayon ko, and can you start as soon as possible? Yes, I am. Yes, I can start as soon as possible. Kinaugmaan dayon is nag-start ko. See, inana pa. Ang ako alang man good, kita man good is usahay sobraan ta. Okay naman ang inana, no, nga sensitive ta. Pero if possible, we can understand situation. We can understand situation. Kita man good usahay is we are very self-centered.
Murag paminaw nato nga kita na ang pinakabalaan, kita nang walay sala sa kalibutan. Maunang di ta kadawat kay para nimo you are destined nga mainana ka perfect. Pero we are just still human and we are subject to commit sins. Ako nagi mismo nangayag pasaylo kay kung atong huna-hunaon pareha mo na ay duha sala. Humana mo kasi nabot sa inyong booking, pero while nag-ride si driver, gi-cancel nimo kayang mapapadulong sa lain. Naunsa? Advance ka mag-isip. Onya, gikasuko nimo nga wa ka reply si driver. Para nako kung ako mo investigate, there is no fault at all. Kaya in the very beginning, the order is successfully confirmed. No? Pero in just a span of 2 minutes, unya niagi pa kay diri man to si driver sa North Bus Terminal, unya kwaon ka astrapit ka kwaon, pila ka stoplight dira. Kwaon ka sa parang landers man siguro to. So pila ka stoplight ang agian, 3 ka stoplight. Stoplight pa lang diri pagawas nimo anang may police station. Plus another stoplight sa may simbahan sa Mabulo. Plus another stoplight didto dapit inexludan nimo landers. Inana siya kakuan. In just 2 minutes, imong gi-cancel. No? Unya, nagbalikasay mo sa driver. Of course, kinsa may dili mainit, ana. Ako, musabot ko, ana, nga sitwasyon. Pero di ko kasabot sa imuha nga, gipasabot na tika. Pero imong yung panindigan nga, i-broadcast mo sa social media and all, you will be creating in ana. Feel na ko, sikat ka, kay gwapa, gid ka kaayo, and I don't know the history sa imong kinabuhi. Pero if I have to decide, I could not terminate the driver. Instead, I could give a reminder inaana sa driver. And gusto pod ko nga makorek ka. Kamong duha makorek. Kay as per investigation, kung ibutang nato 60% sala ni driver o 40% ang imong sa. Kay in the very beginning, naa naman mo'y kuan. Agreement, mismo visible sa chat. Nga ning confirm ka na you need to wait. Di ka kahuwat in just a matter of 2 minutes. Imo na yung gi-cancel. So, mao nang problema nato, guys. Ang atua is perfectionist. We are just gusto na nato ang atuarang side ang madawat. Ang ubang side dili. Kay gusto nimo ikaw ang balaan, kung gusto nimo ikaw ang maayo, or di lagi ka gusto nga ma-correct both parties in anak nga situation. Wa ka kahibaloon sa due process. No? We have a due process. We have first offense, second offense, not unless is gibastos ka niya dira, gijugjug ka niya, tunga sa inyo ang kuan. Kana siya, there is no first offense, there is no first offense. Kay kana siya is a criminal case na. Did you get my point? Na ay mga process nga level of kanang mistakes ba, mga violations nga kanin siya, pwede rin siya reminder 1, reminder 2, or violation 1.